they are verifiable that the great ancestor of your husband was the one who discovered the Kalayaan Island Group. Is this supported by historical facts? I have seen and read some references about it, sir. Ito mga kababayan ha, kita mo, babarahin niya yung nagsasalita. Bastos talaga eh. Diba? Tinatanong niya yung tao, mga kababayan. Ngayon, nung mag-e-explain na, ayaw niyang pagsalitain. Pinuputol niya eh. Diba? Bakit kaya hindi mo muna pagsalitain, Marcoleta? Bakit hindi mo muna patapusin, Marcoleta? Bakit po pinuputol? Yan ang pag-uusapan natin, itong vlogger na sinabihan si Senator Rodante Marcoleta na bastos daw si Senator Rodante Marcoleta sapagkat tinatanong niya po rito itong apo ng nakadiscover di umano ng KIG doon sa Senado tungkol doon sa pangyayari na yung kanyang lolo ang nakadiscover sa KIG. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano tayo napunta rito sa obob na ito? Ngayon pala, sinasabihan ko nitong obob na ito kasi ang yabang nito. Magsalita pero mamaya, malalaman natin yan. Bago tayo magsimula rito, shout out muna sa ating mga subscribers, mga viewers, at syempre pa yung ating mga commentors dyan sa baba. And of course, hindi natin makakalimutan yung ating mga sniper. Ayan, mga sniper, nandyan lang sila. Makikita ninyo dyan sa screen. Ngayon, nakalimutan ako yung mga bashers. Sa totoo lang, binibigyan ko kayo rito ng karapatan para mag-comment, mag-react, magbigay ng opinion tungkol sa video na mapapanood ninyo kada video na ina-upload natin dito. Kaya mga bashers, kung hindi kayo mga alien, mag-comment kayo. Pero kung mga alien kayo, mag-comment pa rin kayo. Tuloy-tuloy tayo rito. Pero bago lahat, syempre may good news tayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Dito iiyak yung mga obob na mga vloggers, na mga trolls. Iyak dito sa balita. Bakit? Si Senator Rodante Marcoleta po, kagaya ng nakikita ninyo dyan sa screen. Kaya nakikita, Senator Rodante Marcoleta, absuelto na. Saan absuelto, boss? Absuelto doon sa Comelec na sinasabi nilang maraming kaso. Ito yung pinagyayabang ng mga obob ng mga vloggers na si Senator Rodante Marcoleta kesyo matatanggal bilang isang senador. Mga obob, nasaan na kayo ngayon? Ha? Tumingin kayo sa akin ng ituay, mga ubob kayo. Asahan ninyo pag-uumpugin kasi nga mga ubob kayo. Yan yung napapala ninyo, kakatiran ninyo ng katol. Yan yung napapala ninyo kapag nagiging bangag kayo. Idadagdag natin yan sapagkat good news ito eh. Ito yung pinagtatanggol natin dito na si Senator Rodante Marcoleta na inaapak-apakan itong mga obob na mga vloggers na halata naman na bayaran. Onats kayo ngayon. Kamusta kayo ngayon? Kaya ba ninyong tumingin? Kaya ninyo makipag-ituay sa akin? Nasasabihin ninyo, matatanggal si Senator Rodante Marcoleta bilang isang senador? O mga obob kayo? Pag-uumpugin ko kayo mga obob kayo. Hindi yan ang pag-uusapan natin dito. Pag-uusapan natin dito, itong isang obob na ito, itong vlogger na kuno, na matapang pero sa mukha pa lang ito, nakikita na ninyo, walang pinagkaiba ito doon sa isang asong ulol, na isang asong labrador. Tingnan ninyo ang mukha. Ayan ang mukha, tingnan ninyo. Di ba? Nakatakip. Alam mo ang idol nito? Ina-idol nito si kapatid na Ben Baruwal. Pero, ang lain ng mukha nito. At si Ben Baruwal, talagang bumabarubal yun. Eto, hindi ko alam kung ano masasabi ko nito. Ang sarap iupo. Itong umbom na vloggers na ito. Ito yung pag-uusapan natin sapagkat tumira na naman. Kung mapapansin ninyo, sa kanyang mga sinasabi rito, sinuplak na naman. Butatan na naman si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang paboritong senator na si Ping Lacson. Ngayon, panonoorin natin kung talagang totoo itong sinasabi nito sapagkat mayroon isang kapatid na isang sniper natin dito na gusto niyang iparibang itong tao na ito. Walang iba kundi si kapatid na June Benedicto at itong sabi niya dito. Good day po kapatid na Boss Rick. Mabs TV po, bumabanat na rin kay Marcoleta. WPS lang dati yung content niya pero ngayon, politiko na yung mga content niya. Feeling ko nabayaran na siya. Halata naman kapatid. Galing po ito kay kapatid na sniper na June Benedicto. Maraming salamat po kapatid at noted. Granted po yung hiling. Kaya kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, lalo na po yung ating gustong maging sniper, kung sino man yung nakikita ninyo na mga vlogger na mga obob dito sa social media, ipaabot lang ninyo dito kay Boss Rick at si Boss Rick na ang bahala dyan. Kagaya ng ginawa ni kapatid na June Benedicto. Ito yung pag-uusapan natin ngayon kung paano niya ba
binastos. Ngayon pa lang sinasabi ko rito, bastos itong vlogger na ito kasi nga ang sabi niya rito kay Senator Rodante Marcoleta, bastos. Mas maganda panoorin natin yung kanyang video. Hindi pa pala tayo nagsisimula rito. Magsimula muna tayo. Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Kahit po alam namin na magulo pa rin yung mga lugar na kung saan nandun kayo, kagaya ng Israel, Iran at Amerika, sana po nasa mabuti pa rin kayong kalagayan. At eto nga po, isisingit ko lang, meron pong circular na umikot sa ating pagsamba. Nakakapanindig pong balahibo. Bakit po? Doon po sa lokal ng Israel, meron pong nangyaring nakakapanindig balahibo. Hindi po sila makapaniwala. Bakit po? Kasi nga po, di nila inalintana ang panganib na mangyayari sa kanila. Doon mismo sa loob ng kapilya. Kasi nga nag-announce na, meron doon tumunog na sirena. Pag may tumunog na sirena doon, ibig sabihin yun na po yung hudyat na may mangyayaring pagsabog. Pero tayong mga Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na po yung nandun sa lokal ng Israel, ay hindi po sila natakot. Pagkos, inisip nila kung doon man sila datnan ng kanilang pagkalagot ng hininga, kung ano man mangyari sa kanila sapagkat magulo nga, eh mapalad sila sapagkat nandun sila sa loob ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. Subalit, tatapwat, hindi po yun ang nangyari. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, diba? Sinasabi lamang po namin ito dito para po malaman ng mga kaibayo natin sa pananampalataya na ganito po katatak, ganito po katapang ang mga Iglesia ni Cristo. Mangyari na po ang mangyari. Susunod at susunod po ang mga Iglesia ni Cristo sa utos na ipinagagawa ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos at syempre pa, shoutout po sa inyo lahat dyan sa lokal ng Aviv, Israel. Kaya mag-iingat po kayo dyan mga kapatid, mga kababayan at mga boss. At syempre pa yung mga kapatid natin na nasa iba't ibang panig pa ng mundo na medyo magulo din po yung kanilang lugar na kinalalagyan ngayon. Tuloy-tuloy tayo rito. Eto ngayon, yung pag-uusapan, nakakapanindig lang ng balahibo, hindi po ba? Di ba? Kaya ngayon, balikan natin itong si Obob. Akala mo, nakalimutan ka namin ha? Hindi ka namin makakalimutan kasi binastos mo yung aming senador na itong senador na ito lang yung sinasabi namin dito na may balls. Ito yung nagsasabi ng katotohanan at bakit hindi nyo matanggap. Ngayon, ito, panoorin natin itong video na ito para mabigyan natin ng reaksyon kung anong sinasabi nitong ob-ob na vlogger na ito. Ngayon pa lang sinasabihan na kita, ob-ob ka. Kaya ayusin mo yung pagre-react mo kasi nga yung reaction mo, i-re-rebat ko yan dito. Panoorin natin mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Eto na. Kung pag-usapan natin mga babayan, no, at muli na namang nagpang-abot, ito pong si Senator Ping Lacson at ito pong si Marcoleta mga babayan. At syempre, muli na naman pong nasupalpal, ito pong si Marcoleta. Ito yung pinagyayabang nila rito. Muli na naman daw nasupalpal si Senator Rodante Marcoleta ng kanyang paboritong senador na si Ping Lacson. Op ka! Paano nasupalpal? Sa lahat ng pagkakataon, kahit kailan, hindi ninyo kayang supalpalin yung aming senator na napakatalino. Brainy yan, hindi kagaya ninyo. Mga op kayo. Lalo ka na. Ikaw, ikaw. Op ka. O tuloy natin ang kayabangan nito. No, at syempre, kapag ka nandyan po si Marcoleta, mga babayan, no, hindi po maaalis. No, naigigiit na naman po niya, no, ito pong mga claim, no, dyan po sa West Philippine Sea. Okay, so yan yung ating aalamin. Pansin ninyo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, ngayon pa lang inuunahan niya na, kaya assuming, asong miming ito obog ka. Ito siguro pag ito yung nakadebate ko, nakaharap ko, isang pagkakamali lang nito, dugong nguso nito eh. Sa totoo lang, ikaw, ob ka. Kaya mag-ingat-ingat ka sa pananalita mo kasi ngayon, nandito ka na kay Boss Rick. Wag mong pagsasalitaan ng hindi maganda yung aming senador. Kaya mag-iingat ka sa pananalita mo kasi nandito ka na kay Boss Rick. Tuloy natin. Ngayon at pag-uusapan. Okay, so ito mga babayan, no, papakita na natin yung ating video ngayon mga babayan. Hindi pa rin po tumitigil ito pong si Marcoleta mga babayan, no, sa kanyang mga iginigiit na claim dyan po sa West Philippine Sea, especially dito po sa Kalayaan Island Group. Hindi raw tumitigil si Senator Rodante Marcoleta. Pala ito eh. Sila itong ayaw tumigil. Bakit kayo ayaw tumigil ninyo? Kasi nga gusto ninyong i-divert yung issue ng flood control anomalies. Mga op kayo. Dapat kayo lumayas kayo rito sa Pilipinas eh. Feeling ninyo kayo yung totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Sa totoo lang hindi. Mga bayad kayo, mga hinayupa kayo. Tuloy pa natin. No? At ito po, Lacson at Marcoleta ay muling nagpatutsadahan mga babayan. No? Bahagyang nagpatutsadahan sina Senator Pan. Bahagyang nagpatutsadahan daw sila Ping Lacson. Kahit naman kailan eh.
Yung ping mo kasi na yan, yung pinagyayabang mong ping na yan, kahit saan sila magpunta, kahit saan sila magkita ni Senator Rodante Marcoleta, kontrabida talaga yan. Bakit? Nako! Kagaya mo rin, mga umbog kayo, sarili pagkumpugin. O tuloy! Piloping Lacson at Senator Rodante Marcoleta sa usapin ng pagkakadiskubre ng Kalayaan Island Group sa Palawan. Kasi sinasabi po netong si Marcoleta, mga babayan, na hindi daw po si Tomas Loma ang nakadiscover, no, ng mga isla dyan sa Kalayaan Island Group. No, sa pagdinig po ng Commission on Appointments ngayong araw, nagpaabot si Lacson ng pasasalamat kay Tomas Loma, no, sa pagka O, tignan ninyo, nagpasalamat agad itong Senator Lacson niya doon sa apo kuno ni Tomas Pluma. Na sa totoo lang, kung susundin natin talaga, hindi yan apo eh. Mamaya malalaman ninyo. Tuloy natin. nakadiskubre, pag-angkin at pag-donate nito ng Kalayaan Island Group sa Pilipinas. No, mariin naman itong tinutulan ni Marcoleta. No, mariin itong tinutulan. Ulit-ulit talaga, mariing tinutulan ni Senator Rodante Marcoleta, pero Marcoleta lang tao kasi bastos ito eh. Ha? Bastos ka. Senator yan. Senator ng Pilipinas, pero ang tinatawag mo lang, Marcoleta. Ikaw, ob ka. O, tuloy. Tulan ni Marcoleta at sinabing walang matibay na basi. Wala naman talagang matibay na basihan. Bakit ba kasi pinipilit ninyo na mayroong matibay na basihan? Ha? Puro kayo kasi mga aso at miming. Assuming kayo. O, tuloy. At historical accounts na sumusuporta na si Loma ang nakadiskubre sa KIG. Eto po bang si Marcoleta, mga babayan, ay senador po ba ng anong bansa? O, tignan ninyo. Nagtatanong na si Obob. Senador po ba ng anong bansa? Hoy, Obob, makinig ka nga, mag-usap ka tayo rito. Nasaan ka ba ngayon? Nasaan ba si Senador Rodante Marcoleta? Ang problema nito, may sira na ito eh. Halatang Obob ito. Halatang Tanji ito. Bakit? Tanong niya, sagot niya. O, tuloy natin. Sino po ba ang nagboto o bumoto dito kay Marcoleta, mga babayan? Hindi po ba mga Pilipino? At sino po ba ang dapat paglingkuran? Sino daw ba ang bumoto kay Senator Rodante Marcoleta? Kami yung tanga. Sigurado ako na hindi ka bumoto dyan. Kaya wala kang karapatan na magsalita ng kung ano-ano kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi obob ka. Hindi ka bumoto kaya wag kang talagang tatamaan sa akin ito eh. Tuloy. No, at kanino po ba dapat ang kanyang katapatan? Ang dapat pong paglingkuran ni Marcoleta, no, ay ang taong bayang Pilipino, sambayanang Pilipino. Taong bayang Pilipino. O hindi ka kasali doon kasi alien ka. Tingnan mo nga mukha mo. O, yan ba yung tao? Kulang na lang sa'yo. Dapat sa'yo eh. Parehong-pareho ito nung asong ulol. Kaya magkamag-anak ito sigurado. O, tuloy. At kinakanino, no, ang kanyang katapatan dapat? Mga babayan, dapat nasa konstitusyon at nasa bansang Pilipinas. Nandun dapat. Nasa konstitusyon. Tanga ka. Hindi mo naintindihan kasi hindi mo kayang tanggapin yung ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta na ipinaglalaban niya yung katotohanan. Hindi pa gaya sa inyo, puro kayo assuming. Dapat sa inyo, itapon dito sa labas ng Pilipinas kasi mga assuming kayo. Walang assuming dito sa Pilipinas. Naintindihan mo? Opo. O tuloy. Ang kanyang katapatan. Pero tila, baga, nalilihis po ata ng landas etong si Marcoleta. Dahil alam naman po natin, no? Akalain nyo si Senator Rodante Marcoleta, ang sasabihan niya nalilihis ng landas. Mukhang bangag ito eh. Halatang halata sa pagmumuka pa lang, bangag na ito eh. At alam niyo mga kapatid, mga babae at mga boss, habang pinapanood ko itong video na ito, nangangati yung kamay ko. Sana makaharap ko ito, itong obob na ito. Kasi pag nakaharap ko ito, pag nangati yung kamay ko, malamang at pag nagsabi ito ng hindi maganda tungkol kay Senator Rodante Marcoleta, dudugo ang nguso nito. Sigurado ako dyan. Ha? Kaya ikaw obob ka, ayus-ayusin mo. O tuloy! Na yan pong Kalayaan Island Group ay pilit na kiniklaim ng China. Okay, so dito po sa video na to, Ano naman sa'yo? Eto mga kapatid, mga kababayan at mga boss, tanong ko lang sa inyo I-comment ninyo dyan sa baba kung ano masasabi ninyo. Pilit nilang ipinaglalaban yung Kalayaan Group of Islands na kukunin nga ng China. Ang tanong, ano ba ang pakinabang ng isang ordinaryong Pilipino dyan sa kalayaan na yan? Real talk tayo rito. Hindi natin sinasabing ipamigay natin yan. Hindi natin sinasabing pabayaan natin yan sapagkat atin talaga yan. Ang problema rito sa mga obob na ito, ang laki ng issue. Pinapalaki nila ng yung issue. Bakit? Para ma-divert yung issue tungkol sa flood control anomalies. Magkano ba ang pinag-uusapan natin dyan, obob? At yung pera na ninakaw ng mga kontraktor, ng mga kawatan, ng pera ng taong bayan, anong ginagawa ninyo? Hindi ba? Tahimik kayo.
Kagaya ngayon, may lumabas na 18 ex-marine. Anong ginagawa ninyo? Tahimik kayo. Hindi ninyo binagbibigyan ng pansin. Bakit? Dito kayo nakatutok kung saan gusto ninyo sirain ang pagkatao ni Senator Rodante Marcoleta. Unang-una, kinasuhan ng COMELEC, pero nangyari ngayon, iyak kayo ngayon. Di ba? Kagaya doon sa unahan ng ating video kanina. O tagumpay, absuelto si Senator Rodante Marcoleta. O tuloy pa natin itong upob na ito. Nakakagigil mga kapatid. Sana ma-high blood din kayo, kagaya ko. Tuloy natin. Kababayan, no, ang ini-interview po nila ngayon dito sa Committee on National Defense, mga kababayan, ay ang parang apo na po, no, neto nga si Tomas Cloma, mga kababayan. No, at dito po marami tayo. Parang apo na daw ni Tomas Pluma. Ito in-interview ngayon itong babae Kernel dito. Pero sa totoo lang, hindi niya apo ito. Mamaya malalaman ninyo kung bakit. Hindi ko nasabing hindi niya apo ito. Tuloy. Ang malalaman. Alam nyo kasi, mga kababayan, ganito lang naman yan eh. No, yung usapin na yan sa KIG. 'Di ba? Napaka Nag-conclude agad si Obong. Akala mo ang galing. Pakinggan natin kung ano sinasabi nito, kung may katuturan ba ito. simple lang naman po niyan para sa akin. Bakit kailangan mong questionin yung pagmamay-ari natin dyan o yung pag-claim natin sa Kalayaan Island Group? No, na alam mo namang napakasela ng usapin na yan. Ito yung sinasabi natin dito. Bakit daw kailangan questionin? Ito, napakatanga nito eh. Isa kang ob-ob. Ha? Isa kang dakilang ob-ob. Bakit ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta yan para din sa atin? Para maging katotohanan kung talagang totoo nga ba na si Tomas Ploma ang nakadiscover niyang Kalayaan Island na yan. Ang hindi ninyo matanggap kasi every time na magsasalita si Senator Rodante Marcoleta, kinukontra ninyo. Ha? Tinatanggap ninyo bilang isang questionable. Hindi ninyo tinatanggap yung kanyang mga opinion at yung kanyang may tutulong sana sa ating bansa. Mga umpog kasi kayo. O, tuloy natin. No, na alam mo namang napakasela ng usapin na yan. No, alam mo naman na kiniklaim yan ng China na anything na sasabihin natin tungkol dyan sa Kalayaan Island Group, no, ay posibleng gamitin ng China laban sa... Gagaling-galingan na naman itong ubob na ito eh. Posible daw gamitin laban sa atin. Ang tanga-tanga mo. Ha? Ang panga-panga mo. Ngayon pala sinasabihan na kitang panga ka. Pumapasok ka na naman sa usaping wala kang kalam-alam. O, tuloy. atin. Ganun lang yun, mga kababayan. No, ang problema dahil sa kadaldalan netong si Marcoleta, mga kababayan. Dahil daw sa kadaldalan. Sino kaya madaldal sa inyo ngayon? Kaya sinasabi ko rito, pag ito nakaharap ko at nakadibati ko ito at nagsalita nito ng hindi maganda, basag ang uso nito. Tuloy! Bayan, no, eh baka kung ano-ano na, no, yung nasisilip na butas netong China, no, sa pag-claim natin sa Kalayaan Island Group. O ito, panoorin natin itong video na to para mas maliwanagan tayo, alright? O, panoorin natin para maliwanagan talaga tayo kasi siya mismo hindi naliliwanagan eh. Paano kasi maliwanagan ito? Pag nagsasalita na si Senator Rodante Marcoleta, sarado ng mga utak nito, mga ubob na ito. O, panoorin natin. Bigyan natin yung kanyang argumento. Let's go. Morning, ma'am. I guess O, ito. Pakinggan ninyo ito si Ping na pinagyayabang niya. O, ito. Corpus is your maiden name. So, is your husband a direct descendant of Tomas Cloma? My husband, sir, happens to be a great-grandson. Great-grandson. Yes, sir, but that, he is... Ulitin ko lang ha. Great-grandson yung kanyang husband. Pero ang sinabi niya kanina, itong in-interview mismo, apo ni Tomas Pluma. Ang layo, di ba? Yung asawa niya, yung apo, hindi ito. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, diyan pa lang, panalo na kami. Mga umpog kasi kayo. Yan ang gustong ituwid ni Senator Rodante Marcoleta. O, tuloy pa natin. Mother is cousin of Tomas Cloma, sir. Yeah. Please extend my regards and we'd like to thank him for discovering and O, diba? Nagpapalapad ka agad ng papel. Nagpasalamat ka agad. O, ano sinabi nito? Para magpalapad ng papel. O, occupying Yes. and owning and donating to the Philippine government the Kalayaan Island Group. Yes, sir. That's all, Mr. Chairman. Colonel Cloma, so you are married O, ito na. Ito na yung kanilang kinakatakutan. Ang ating senador, Senator Rodante Marcoleta. Take it away. to the descendant of Mr. Tomas Cloma? Napansin ninyo? Ang tagal sumagot. Ha? Descendant ka ba, Eka, ni Tomas Pluma? Eh, di ba kasagot, di ba? Tagal. Kasi iniisip niya pa kung ano relasyon talaga nila eh. O, tuloy. Yes, sir. Senator Lacson made reference to his being the one who discovered the what? Kalayaan Island Group? Kalayaan This Island practice. Ito na.
Was that supported by reliable accounts, Colonel? Di ba? Kino-question niya mga kababayan. Oh, nag-conclude agad si Bob. Kini-question ka agad. Natural tatanungin niya kasi ang sabi niya eh. Sinabi ni Senator Lacson na yung Tomas Pluma, yun yung nakadiscover sa KIG. Kaya tinatanong yung Colonel na yon, asawa ng apo ng Tomas Pluma. Ha? Pero hindi makasagot kagad. Ngayon, itong Bob na ito, pinutol. O ano sabi niya? Tuloy natin. Ibang klase to si Marcoleta eh, no? No, kino-question niya yung claim natin, kino-question niya yung pag-angkin natin dyan sa Kalayaan Island Group. Yung mismong claim natin, no? Kino-question niya. Eh di, Kino-question niya. Alam niyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, ito yung tipo ng mga tao na naalala ko tuloy nung high school ako eh. Kasi transfer ako sa isang eskwelahan somewhere in Manila na ito yung mga mayayabang, bully. Pero pag pinalagan mo, tatakbo, magbabalik ngayon yan, magre-respect yan, kasama na yung kanilang mga barkada. Ito yon, itong obong na ito, ganitong ang style nitong mga ito. Ha? Tuloy pa natin. wow. Ikaw na magaling, Marcoleta. Tapos kapag sinisita ka, o kapag sinasabi, no, na ikaw ay isang tsinador, nagagalit ka. O, tingnan ninyo, tinawag na naman niyang tsinador. Sino kaya ngayon ang totoong tsinador? Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, itong obom na ito, kagaya na sinasabi ko, pag nagkatabi kami nito at magkamali lang na salita ito, basag ang muso nito. O, tuloy natin. Bakit mo kino-question yung pag-claim natin dyan? Bakit mo Bakit mo rin kini-question si Senator Dante Marcoleta? Sino ka bang obom ka? Question ka ng question, bakit niya kini-question ni ikaw? Bakit mo kini-question si Senator Dante Marcoleta? Anong karapatan mo? Tuloy! question no na yan ay inaangkin ng Pilipinas? Ano ba gusto mo? O, ikaw, anong gusto mo? Ha? Ang yabang nito eh. Ano raw gusto ni Senator Dante Marcoleta? Si Boss Rek ang sasagot dyan. Ikaw, anong gusto mo? Yan ang gustong-gusto ko eh. Ay, yung mga ganyan, pero alam ko ikaw yung mga tipo na kapag ka pinatulan, pinalagang ka, tatakbo ka. Magsusumbong ka sa kuya mo, magsusumbong ka sa barkada mo. Bobo ka, pag umpugin ko kayo. Ano daw gusto? Anong gusto mo? Ako, kahit anong gusto mo. Kahit ang gusto mo? Tuloy! Oh, bakit hindi mo questionin yung pag-angkin dyan ng China? Bakit yung pag-claim ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group ang kino-question mo? Hindi mo questionin yung O China. ikaw, bakit kini-question mo rin yung mga question ni Senator Dante Marcoleta? Sino ka ba? O Bob ka? Anong karapatan mo para questionin si Senator Dante Marcoleta? May karapatan ka ba? O Bob ka kasi? Gusto mo magdebate tayo? Gusto mo one-on-one tayo? Kahit anong gusto mo? Kahit anong laro ang gusto mo? Papalagang kitang o Bob ka. Diyan pa lang sa itsura mo eh. Duwag ka. Wala kang bayag. Tuloy! China. Ibang klase si Marcoleta, mga babayan. Ibang klase talaga. Yes. Talagang ibang klase yan. Brainy yan eh. Hindi kagaya sa inyong mga bangag kayo. Bangag kayo. Itong si Senator Dante Marcoleta, matalino. Brainy ang tawag dyan. Ikaw, ano ka ba? Mukha kang bangag. Tuloy! So, Mr. Chairman, Colonel Pluma, so you are married to the descendant of Mr. Thomas Pluma? Tignan ninyo, paulit-ulit yung kanyang video. Kaya hindi makasagot eh. Hindi makasagot. Yan ang ginagawa nila para sirain itong ating senador na talaga namang walang ginawa kundi para mapabuti ang bansang Pilipinas. Pero itong mga obom na ito, dapat dito lumayas dito sa Pilipinas. Kaya abangan ninyo, ngayong 2028, malapit na. Nalalapit ng araw ninyo mga obom kayo. Magsilayas na kayo rito sa Pilipinas pag nagkataon na mangyari na maging vice presidente ito ni Inday VP Sara. Tuloy natin. Yes, sir. Senator Lacson made reference to his being the one who discovered the what? Kalayaan Island Group Kalayaan on his Island press Group. release. Grabe. Was that supported by reliable accounts, Colonel? Sir, before I will speak, sir, I'd just like to make a disclaimer that my statement will not reflect of my organization. So this will be my personal account, sir, and based on the stories I had from my husband, and I did a little research about it, sir. So I'm not referring, Colonel, to the stories. I'm talking about Di ba? Sabi niya, kwento-kwento lang. Kwento lang ng husband niya. Ibig sabihin yung kwento kasi, pwedeng may dagdag. Kasi bibihira sa kwento, ang kulang. Karamihan sa kwento, may dagdag. Oh, ibig sabihin kwento lang ng kanyang asawa, yung kanyang nalalaman. Kaya sabi ni Senator Dante Marcoleta mayroon bang basihan? Kasi hindi ako nagtatanong kung ano yung kwento. Ang tinatanong ko kung ano yung totoo. O, tuloy pa natin. historical accounts. If Ito mga kababayan kita mo, babarahin niya yung O, nagsasabi. tignan ninyo. O, Bob. Di ba?
Nagtatanong si Senator Dante Marcoleta, puputulin niya yung video. Tapos sasabihan niya na pinuputol ni Senator Dante Marcoleta. Napaka-upog mo. Kanina ba ako nanggigigil sa'yo? Actually, habang pinapanood ko pa lang yung video na ito, tumaas na yung BP ko sa'yo eh. Doon sa tanong mo kung anong gusto ni Senator Dante Marcoleta, ikaw anong gusto mo? Anong laro ang gusto mo? Dito ka kay Boss Rek dapat. Huwag ka doon kay Senator Dante Marcoleta. Dito ka nababagay sa aking umog ka. Magsama-sama kayo pag-uumpugin ko kayo. Anong laro ang gusto mo? Mamili ka na lang kung anong laro ang gusto mo. Huwag kang magyabang na hindi mo kaya panindigan yung mga sinasabi mo kasi alam ko, wala kang balls. Payok ka. Tuloy! salita. Bastos talaga eh. Diba? Mas bastos ka! Mas bastos kang op-op ka! Ano ba? Tinatanong niya yung tao, mga kababayan. Ngayon, Tinatanong niya nga, kasi nga, syempre gusto niya malaman yung totoo. Eh palibasa kayo, puro kayo assume. Tinatanong niya yung tao, mga kababayan. Ngayon, nung mag-explain na, ayaw Tanga ka pala eh. Bakit ay pagsalitan kaya nga nag-aantay siya ng sagot eh? Hindi mo narinig kasi nga tanga ka. pinuputol niya eh. Diba? Ikaw ang pumuputol sa video. Op-op ka. Eto, isang mali mo pa eh. Basagin ko na yung uso mo eh. Bakit kaya hindi mo muna pagsalitain, Marcoleta? Bakit hindi mo kasi ituloy yung video mo? Pinuputol mo eh. Tanga. Ituloy mo muna yung video tsaka ka magsalita. Bakit hindi mo muna patapusin, Bakit kasi pinuputol mo? Bakit mo pinuputol? Natatakot ka no? Nandito ka lang kasi kay Boss Rek. Marcoleta? Bakit mo pinuputol? Tingnan mo. Bakit daw pumuputol? Siya naman pumuputol. Ba't daw pinuputol ni Senator Dante Marcoleta? Samantalang siya ang nagpuputol ng video. Dito makikita natin itong kauboban nitong mga tao na ito. Lalong-lalo na ikaw. O ikaw, op-op ka. Anong gusto mo? Ngayon ako magtatanong sa'yo, anong gusto mo? Sinasabi ko sa inyo, lalo ka na ikaw, o ikaw. Pag ito, dumampi sa mukha mo, hindi ko lang alam kung ano mangyayari sa'yo. Patakip-takip ka pa ng mukha mo. Ganito dapat oh. Pakita mo yung mukha mo kung talagang may bayag ka. Palibasa kasi bayad kayo, mga obob kayo, wala kayong mga balls, kaya nagtatago kayo dyan sa mga panyo ninyo, sa mga face mask ninyo, at kung ano-ano pa. Obob, tuloy! They are verifiable that the great ancestor of your husband was the one who discovered the Kalayaan Island Group. Is this supported by historical facts? I have seen and read some references about it, sir. Did you know, madam, that Kita mo? Pinutol na naman yan. Nag-explain. Oh, ang tanga-tanga mo! Ikaw ang pumutol, nagsasalita pa si Senator Dante Marcoleta. Ikaw yung bastos. Bastos kang ob-ob ka. Pinuputol mo. Paano hindi magtuloy-tuloy yung salita ni Senator Dante Marcoleta? Pinuputol mo yung video. Pa yung tao. Bastos talaga to. Bastos mo. Mas bastos ka! Mas bastos ka! Bastos ka! Bastos ka! Mr. Thomas Cloma Alam mo, dapat kay Marcoleta, wala nang ano. Pagka may kinwestiyon siya, huwag ka na sumagot. Hayaan mo na lang siya magsalita. Ganun na lang. Kasi alam niyo, Tignan mo, kung hindi ba naman tanga ito, pabayaan mo na lang daw magsalita. Kagaya niya rin, inihalin tulad niya si Senator Marcoleta sa kanya. Magkaiba kayo, boy. Si Senator Dante Marcoleta, ayoko na sana explain ito eh. Abogado yun, ikaw ano ka? Abogado ka. Tuloy. bakit? Tatanungin ka niya, no? Tatanungin ka niya, tapos hindi ka pa tapos sumagot, mga kababayan. No, sisingitan ka na niya. Ganyan mambuli itong mga upob na ito. Di ba? Ganyan sila mangbuli. Kasi dyan lang sila magaling. Tuloy. Diba? Gusto niyang i-insist kasi yung kanya. Gusto niyang i-impose yung parang sa ganyan eh, sa psychology, may tawag dyan, mga kababayan. Nakalimutan ko lang, pero parang ang gusto O, tignan ninyo. Sa psychology lang, hindi niya pa alam. Nakalimutan niya raw. Ganyan ka kaupob. Tapos gaganyanin mo lang, babastusin mo yung aming senador. Namumuro ka na sa akin, bibinggo ka na. niya mangyari is i-impose, no, kung ano yung gusto niya. Diba? Yun yung gusto niya mangyari dyan. Ini-impose niya kung ano yung gusto niyang palabasin. Kayo yan eh, mga ubob kayo. Kung anong gusto ninyong palabasin, yun ang gusto ninyong gawin. At yun ang gusto ninyong ipakita, sasabihin dito sa social media. Kasi ganyan kayo, mga ubob kayo. Mga desperado na kayo. Tuloy! Kalayaan Island Group? Is this supported by historical Yeah. facts? I have seen and read some references about it, sir. Did you know, madam, that Colonel, that when Mr. Thomas Cloma made a Freedom Declaration in 1956, several countries objected because, well, several countries like United Kingdom, the United States of America, China did also, Japan, Australia, and the Philippines. Did you know that? Oh, bakit daw? Bakit? Tanong-tanong pa si Ubob. Akala mo naman may alam. Ang sarap mong kutusan eh. Ha?
Utusan kita kaya? Ano kaya maramdaman mo pag kinutusan kita? Based on my reading, sir, I only read countries like Vietnam, China, and France. Yes, did you know that these countries objected to his declaration? Yes, sir. And there is a common ground, Colonel, why they objected. Do you know what the ground is? May you please enlighten me, sir, on that? Yes. O, tingnan mo, hindi niya naintindihan. Halatang hindi niya naintindihan ang sinabi ni nung Kernel kay Senator Rodante Marcoleta. Tinatanong kasi ni Senator Rodante Marcoleta kung alam niya ba kung ano talagang nangyari dito. Ano sabi ng Kernel? Sabi niya, can you enlighten me please, sir? Sabi niya, tinawanan ni Obok. Hindi niya kasi alam, hindi niya naintindihan. Utusan kita eh. O, tuloy. Because according to the object, Hinayaan na siya may... O, tingnan mo, anong ginawa? Hinayaan na lang daw. Eh kasi tanga ka. Hindi mo naintindihan yung sinabi ng Kernel. Bully ka, boy. Wala pala ito eh. Iyakin nito sigurado ako. of course, Kalayaan Island Group at that time is no longer treated as terra nullius, which means that Nobody's silent, sir. O, dyan pala, buta ka na eh. Asa yung sinasabi niya? Umuyon yung Kernel. Tuloy. it is not unoccupied and it was not undiscovered. Kaya po, Colonel, pati ang ating bansa vigorously objected. And that is why it is not correct to assume that he discovered it because several other discoverers prior to his time. Akala mo naintindihan ng tanga eh, no? Tignan niyo, hindi niya pinuputol yung video kayo kasi hindi niya naintindihan. Diyan natin mapapansin ang ginagawa nitong mga ubob na ito. Do you know that in 1837, the United Kingdom already made a notification claim? Did you know that, madam? And in 1933, the Japanese, or Japan, also made the same notice of claim, 1933. Prior to the declaration of Mr. Thomas Kluma in 1956, Japan already Kung naintindihan mo yung ubob, hindi mo naintindihan, kaya nga ka ha. Tuloy natin. made a notice of claim. Meaning, marami na po talaga ang nakadiscover ng Kalayaan Island Group. O, tignan mo, nagsalita na naman si ubob. Hindi ba yan ang gusto mo ipamigay? Ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta dito, marami ang nakadiscover dyan sa KIG na yan. Hindi lang si Thomas Ploma. Ubob kasi kayo. Ito na. Ang tanong kasi ngayon, mga kababayan, sino na lang ba yung nagkiklaim sa kalayaan? O, tignan nyo, biglang divert si ubob. Biglang divert si tanga. Hindi niya matanggap na doon nagkakaintindihan si Senator Rodante Marcoleta at yung Kernel at tinatanong niya rito. Kaya ang ginagawa niya, diversion na naman. Ano ba talaga? Ito na naman, nagtatanong naman si ubob. Pakinggan natin. Island Group. Sige nga. Yun yung tanong natin kay Marcoleta. Sa ngayon, sino na lang po ang nagkiklaim sa Kalayaan Island Group? Di ba? Biglang tiklop si ubob. Sino na lang daw nag-i-claim? O, i-claim mo. Kung talagang matapang ka, ba't hindi nyo i-claim? Ba't hindi nyo panindigan? Mga ubob kasi kayo, hanggang salita lang kayo. Tuloy. China. Di ba? China. Malinaw. Di ba? So bakit po questionin mo ngayon? Ay na naman, bakit mo kikwestyunin? Bakit mo rin kikwestyunin? Si Senator Rodante Marcoleta, may karapatan siya magtanong. Senador yan. Ikaw, sa kangkutong lupa. Yung pagkakadiskubre ng isang Pilipino dyan sa Kalayaan Island Group. Di ba mga kababayan? Ganun ka simple. Di ba? Kung yan po ay nakuha na natin at nai-award na nga sa atin yan. No? At sinabi nga, nasa Pilipinas na yung Kalayaan Island Group. Yan ang mahirap sa atin eh. Puro tayo angkin, pero wala tayong papeles. Ang gusto ni Senator Rodante Marcoleta, maging legal na atin talaga yan para hindi na agawin sa atin. Nagets ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ito yung mga sinasabi natin dito eh. Puro sinasabi, atin yung West Philippine Sea. Tayo lang nakakaalam. Paano yung taga-ibang bansa? Wala silang alam. Kaya kinukuha sa atin, inaagaw sa atin. Natural, i-depend natin yan. Kasi atin yan. Tayo lang kasi ang nakakaalam. Gets ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Eto yon, isa sa pamamaraan nila. Bakit nga ba napunta tayo sa West Philippine Sea? Bakit? Para i-divert yung issue tungkol doon sa flood control anomalies. Kamusta na ngayon yung flood control anomalies, mga ubob kayo? Ha? Tinututukan ninyo yan. Bakit? Para ilihis yung mga usapin tungkol sa flood control anomalies. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, mahaba pa sana itong video na ito, pero puputulin na natin kasi nga, na-high blood na ako rito. Isa pa, wala tayong makukuha rito. Ang masasabi ko na lang dito, kung gusto mo, kagaya ng sinabi mo kanina, yung tanong mo kay Senator Rodante Marcoleta, anong gusto mo? Ako ang magre-represent sa katawan ni Senator Rodante Marcoleta.
Eto rin yung tanong ko sa'yo. Kahit anong gusto mo, tatapatan kitang ubob ka. Yan ang masasabi ko sa'yo. Sana mapanood mo itong ubob, iribat mo. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, mag-comment kayo dyan sa baba kung ano yung inyong mga opinion, reaction, kung ano pa man yan tungkol sa video na napanood natin. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong obob, obob, obob. Nasaan yung sinasabi mong sinuplak? Nasaan yung sinasabi mong barado? Olats kayo, 2-0 na. Paano pa kayo makakahabol niyan? Ikaw, anong gusto mo? Ha? Nandito ka na kay Boss Rick, obob ka. Kahit ano, tatapatan kita. Anytime, anywhere, sabihin mo lang, obob ka.